Well, good morning, good morning, good morning mga kaibigan. Magandang umaga, maayong buntag sa tanan po namo nga mga kahigalaan dyan sa Visayas ug Mindanao at siyempre sa Luzon at siyempre sa lahat ng bahagi ng ating sanlibutan na inabot po ng ating broadcast. So mga ito, good morning! And tapos na po ang ating eleksyon. Tapos ng away, tapos ng debate ng mga bawat kandidato. At dahil tapos na po, tayo na po ay babalik sa pagkamayan, sa bawat isa at patuloy na maging kaibigan, mga kaibigan. Well, bago po na, ngayon po ay Pizza Trasi, no? Araw ng Martes ng Mayo 2025 at bagong sigla, no? Kung sino man ang nanalong mga leader ng ating bayan, ng ating distrito, ng ating probensya, siyempre leader po ng ating mga senador at siyempre mga kongreso ay kung sino man po ang nanalo ay atin po yun. Atin po yun mga kaibigan sapagkat wala po tayong magawa sapagkat sila na po ang lumabas sa tawas. So mga kaibigan, masayang-masaya pong araw ngayon. At bago po natin salubungin ang araw na ito ay atin muna ang unahin ng Panginoon. Siyempre, ang sinabi po ng Biblia seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. At ngayon ay ipakilala na rin natin po ang ating tagapagsalita, ang ating pong evangelist and apologist at member po ng Advent Biblical International Ministry. At marami na rin po ang kanyang napuntahan ng mga lugar sapagkat siya din po ay passion niya po ang magpaabot ng magandang balita at magpapalakas ng pananampalataya sa mga kapatiran sa iba't ibang lugar sa Luzon at Visayas. Well, mga kaibigan, ang ating pong tagapagsalita ay walang iba kundi si Brother Denmar Santiago sa kanyang topiko, Vaccine for all satanic devices. Brother Denmar, sa iyo na ang panahon. Maraming salamat. Good morning, WHP family and AWR at sa lahat ng ating mga manonood. Kamusta po kayo mga kapatid at mga kaibigan? No? Tayo po ay literal na napuyat dahil sa pagbabantay natin sa resulta ng eleksyon. No? Ano pa man at sino pa man ang nanalo, mga kapatid, tapos na ang awayan, tapos na ang bangayan, tapos na ang debate. Kung sino nakaluklok, respetuhin natin. No? Dahil sila po ang pinagpala at itinadhana na maluklok sa pwesto na kanilang tinatakbuhan. No po, suportahan na lang natin upang sa gayon yung mga politikong naboto ay ito ay maging kapakapakanabang sa atin yung kanilang magiging termino. No? Kaysa ating banatan ng banatan, tulungan na lang natin mga kapatid sa kanilang pamamalakad. Huwag na tayong makisawsaw at maging pabigat sa kanila. No? Mas maganda ipanalangin natin sila upang sila ay maging mabuti na leader ng ating bansa. No? Mga senador, congressman, hanggang sa kay baba-babaan mga kapatid. Yan po. No? So mga kapatid, purihin at luwalatin natin ang ating Panginoon sapagkat ngayong umaga ay pinagbigyan muli tayo ng pagkakataon na tayo ay makapag-aral ng salita ng ating Panginoon. No po? So, alam niyo po kasi, mga kapatid, sa politiko, hindi naman lingid sa kaalaman ng marami na talagang saksakan ng yabang. No? May achievements dito, ito anya yung ginawa niya, ito ako yung pangako niya. Pagkaluklok, wala na. No? Saksakan ng yabang. Ano? Puro lang salita. Ano po? So, hindi dapat tayo maging saksakan ng yabang. Gaya natin na mga mangangaral ng ating Panginoon, lalong-lalo na yung nag-aaral ng Biblia,
ay ang dapat niyang matutuhan hindi yung pagiging saksak ng kayabangan, no? Kundi saksak ng kapakumbabaan, no? Kasi kapag tayo ay naging mayabang, wala tayong pinagkaiba dito sa mga tao sa sanglibutang ito. Opo. So tingnan natin mga kapatid, ang istorya ng isang matalino at ng isang magaling, ubod ng galing na anghel, leader leader ng mga anghel, ikalawa sa ating Panginoong Kristo na namumuno sa mga anghel. Walang iba kundi ang kwento ni Lucifer, no? Kaya nga po ang ating title, A Vaccine, no? Vaccine against Luciferian disorder. Pagka sinabi natin disorder, sakit ito mga kapatid. Kaya nga vaccine, no? So, kailangan natin ng vaccine laban sa sakit na ito. Kasi alam niyo mga kapatid, may sintomas to. Mamaya babanggitin natin kung ano yung mga sintomas na yan, no? At itong sakit na ito, mga kapatid, airborne ito, hindi natin nakikita. It spreads through the air, no? Kasi saksakan nga ng yabang, talagang napakahangin niyang tao. Kaya nga po, siya'y kumakalat sa hangin. Airborne ang disorder na ito. No, nakakahawa, lubhang nakakahawa lahat ng tao. No? Halos lahat meron. No? So, mapanganib po itong disorder na ito. At ang pandemyang ito, mas matagal pa sa COVID. Mas malala pa sa COVID kasi kahit may bakuna na, ay hindi pa rin nawawalan ng mayabang. No? Yun ho ang problema. May bakuna na, pero hindi pa rin nawawalan ng mayabang. Bakit? Ito mga kapatid. Ang ating pinakapatnugot na talata ay mababasa natin sa Kawikaan, sa talatang 16, versikulo 18, ganito ang ating mababasa. Pride goes before destruction, and a haughty spirit before a fall. Sa Tagalog, ang kapalaluan ay nagpupunta sa pagkawasa at ang pagmamataas ay napupunta naman sa pagkabagsak. No? So makikita natin talaga na ang isang taong mayabang, katulad ni Haring Nabucodonosor, siya'y namumuno sa isang bayan ng Babylonia, isang kaharian. Naan niya ito daw ay kaharian kung saan ang mga dakilang hari ang namumuno. Pero isang araw ay siya'y nanaginip na isang malaking puno ay pinutol at ito'y naging tirahan ng mga ibon. At pinaliwanag ni Propeta Daniel na ang punong ito ay si Haring Nabucodonosor. At sa panahon niyon ay natupad ang propesya kay Haring Nabucodonosor na wala sa kanya ang kanyang luklukan. Napakagandang kwento ito mga kapatid. Hanggang sa mag-change of heart itong si Haring Nabucodonosor. No? At sino ho ang pinakamagandang halimbawa ng mayabang? No? Yan. Sino ho ang pinakamagandang halimbawa ng mayabang? Kung mayroon mang magandang halimbawa sa pagiging matuwid at mapagkumbaba at banal, walang iba kundi ang ating Panginoon Kristo. Pero may isang halimbawa ng saksakan, ubod ng yabang. Sino? Si Lucifer. Basahin ho natin ang kwento niya, no? Sabi ho dito sa Isaiah chapter 14 verse 12, How are you fallen from heaven, O Lucifer, son of the morning? How are you cut down to the ground? Who did weaken the nations? No? So si Lucifer ay dating anghel ng Diyos, siya ay matuwid, banal.
saksakan ng liwanag at kagandahan. Pero ano po ang nangyari sa kanya? Tingnan po nun ninyo, idinetalye ng Biblia kung ano po ang nangyari. No? Ganito sabi, mababasa pa natin sa Ezekiel chapter 28 verse 12 to 15. No? Son of man, take a lamentation upon the king of Tyre, and say unto him, Thou says the Lord God, you were seat of perfection, full of wisdom. Naku, napakaganda. No? Siya'y ubod ng ganda, saksakan ng ganda. Punong-puno ng katalinuhan, full of wisdom. Talagang marunong siya, matalino siya, genius. No? Saksakan siya ng talino. No? Full of wisdom. And perfect in beauty. Isipin niyo, perfecto pa, no? Ganda ng pagkakaano sa kanya, no? Ganda ng pagkakalarawan sa kanya. You have been in Eden and garden of God. Every precious stone was your covering. Okay? Sabi niyan, ano yung mga precious stone na yon? The sardius, the topaz, the diamond, the beryl, the onyx, the jasper, the sapphire, the emerald, and the carbuncle and gold. The workmanship of your timbrels and of your pipes were prepared to you in the day that you were created. You are anointed cherubim that covers, and I have set you as you were open, the holy mountain of God. You have walked up and down in the midst of the stones of fire. You were perfect in your ways from the day that you were created till iniquity was found in you. Dito makikita natin, ikaw ay perfecto, maganda, saksakan ng ganda, no? At napakatalino hanggang sa ang kalikuan ay masumpungan sa iyo. Sabi ni Propeta Ezekiel, ito yung magandang nilalang ng Panginoon galing sa kanyang wangis, no? Kawangisan ng Panginoon, banal, tuwid, no? Matalino, perfecto. Kaya mahirap din maghahanap minsan, mga kapatid, ng sobrang perfecto na kapartner sa buhay. Kasi baka demonyo, no? Totoo po yan, no? Malay nyo, gwapo, tapos nambubugbog pala ng asawa, ano? Oh, ganun po yung aking sinasabi. Oh, si Satanas gayon din, mga kapatid. Saksakan niya ng gandang lalaki. Oy, tignan ninyo yung mga sarili ninyo, mga kapatid, ha, kung may magandang lalaki diyan. Magandang lalaki, matalino, at perpekto. Dalawa lang po meron ako niyan eh. Yung magandang lalaki, matalino, pero hindi ako perpekto, hindi ako pasok diyan. Pero, pagka nakumpleto nyo yung tatlo, pasok kayo dito sa kwalifikasyon ni Lucifer. Pwede kayong pumalit. Biro lang, mga kapatid, ano? Pero, ito talaga, siya'y perfecto, malinis, matuwid, walang kapintasan na ginawa ng Panginoon. Pero, nasumpungan sa kanyang kalikuan. No? Nasumpungan sa kanya ang kalikuan. Anong klaseng kalikuan ang nasumpungan kay Lucifer? Ganito ang pagkakabanggit ni Propeta Isaiah. Kanina binasa natin ang Isaiah chapter 14 verse 12. Ngayon naman ay verses 13 to 14. May papapansin po ako sa inyo, no? For you have said in your heart, I will ascend into heaven and exalt my into heaven. I will exalt my throne. I will exalt my throne. Sabi niya dyan, no? My throne above the stars of God. I will sit upon the mount of the congregation in the farthest sides of the north. I will ascend above the heights of the clouds. I will be like the Most High. Napansin nyo, mga kapatid,
Limang beses binabanggit ni Lucifer yung I. No? Kaya nga po kita ng pride is I. P-R-I-D-E. Pride. Ang gitna, I. No? Bakit? Ako. Lagi na lang banggit ako. Ginawa ko. Gagawin ko. Pinapangako ko. Para politiko, no? Tinig politiko. Oh. Kaya, yung minsan, no? Meron sa church, nakilala natin, no? Ubod ng talino, no? Gandang lalaki. Ubod ng talino, no? Maputi, no? At ang gandang lalaki. At nung siya'y mabasted ng babae, no? Nung siya'y mabasted ng babae, siya'y naging balat sibuyas, no? Siya'y naging balat sibuyas, nagtampo. Tapos, sa kanyang pagtatampo, alam niyo mga kapatid, nung ma-encounter ko itong taong ito, napakabuti niya talaga. Siya'y masunurin para gaya ni Satanas. No? Siya'y masunurin at talaga nakikinig siya nung una. Pero after niyang mabasted sa babae, after niyang hindi magtagumpay sa babaeng yon, mga kapatid, siya ay nagsimulang masira. Ano ang ibig ko sabing masira? No? Ang nangyari, mga kapatid, sa lalaking ito, no, ay minsan siya napagsabihan kasi gumawa ng certificate. No, sa litmatch, nagpagawaan niya daw sa kanyang kaibigan ng certificate at napakaraming title doon, no? Masteral, doctorate, bachelor, etc., best in ganito, award in ganyan, no? Ngayon, minsan ay pinagsabihan namin itong taong ito. No, na bakit mo naman ginawa 'yon? Sino nagpahintulot sa iyo na i-post mo sa Facebook itong certificate na ito na hindi naman namin ina-approvean? Gamit pa ang logo ng Advent Biblical International Ministry. Ano? At pagkatapos, itong lalaking ito, nagalit. No? Nagalit siya, parang napaka-big deal daw nun. Talagang big deal yun. Kasi maraming maniniwala sa iyo. No? Because this person is nag-i-start na siya, is starting to be known to people dahil ipinakilala ko siya. I created him as a public figure. And that's the truth. Hindi ako nagbo-boast. No? I have known him. No? I have introduced him here, mga kapatid. But ano nangyari? No? After niya mapagsabihan, nagtampo siya. Nagpost siya ng muka ng dati niyang leader. No, ng dati niyang kinaaniban. Sabi namin, bumalik na lang siya doon kung gusto niya. No? At ang hilig sa diskusyon, pinagsabihan, huwag makipagdiskusyon. Debate pa rin na nasa isip. No? Ang pananampalatayang Adventista ay hindi lang tungkol sa debate. Pero ang kanyang isip, nung siya'y makonverte dito, gusto niya ng debate. Atigas sa gulo. Pasaway. Nung mapagsabihan, nagtampo. Kami paan niya daw magsusori. Kasi nasaktan daw siya. Kawawa naman. No? Unang-una, pagka alam mong ikaw may mali, katulad nun, yung ating pag-uugali, attitude problem yan eh. Isipin mo, hindi ka marunong sa pasabi, na dapat, bago ka sa iglesia, you are just a new member of the church, a newly baptized
member of the church, 1 month ka pa lang sa church, gusto mo alam mo na lahat ng bagay. No? Eh, nung mapagsabihan, nagtampo. Aalis na daw siya, umalis ka. Sino ka ba? Para suyuin, lambingin. Umalis ka. Ayaw namin ng matigas ang ulo. No? Kesa naman, gagawin namin ang sarili namin na babysitter dito sa Adventist. Umalis ka na lang. O, wala nang dahil pa sinasabi. Umalis ka na lang. No? Ngayon, napagsabihan, nagtampo. Ang talino ng taong yun. Grabe, ang daming alam na talata. Oh, he is like a walking Bible. Oh, dami niyang alam na talata. Pero sa dami ng alam niyang talata, hindi niya na-i-apply sa buhay niya. Marami kang alam. Aanhin mo ang talino mo kung hindi mo ma-i-apply sa tunay na buhay. No? Paano ka gugustuhin ng babaeng nililigawan mo? Eh kung ikaw mismo hindi maayos ang iyong pag-uugali. Kahit ako babae, babasi din talaga kita sa ginagawa. No? Ngayon, balik tayo dito sa topic. Napansin nyo, 5 I wills ni Lucifer. Ako, magaling ako, ginawa ko to, ako ay may title na ganito. Alam nyo, nung ako yung umalis sa Catholic, napakataas ko, dami kong title. Ako ay head chairman ng National Debating Team. Ako ay seminarista. Oh? Ako yung pinakamagaling na CFD. Oh? Ano pa? Oh, ako ang tinik sa lalamunan ng mga SD defenders. Ano pa? Napakarami pang mga title diyan. Oh? Pero iniwan ko lahat ng yan. Napunta ako dito sa Adventist kasi niyakap ko si Kristo. Dahil kung yayakapin ko at bubulahin ko yung sarili ko, oo, magaling ako. Oo, marami akong title. Pero aanhin ko lahat ng yun kung walang Kristo sa buhay ko. Mas maganda, simple na lang ako nakahanib, nasa hamak na posisyon bilang layman, kaysa naman sa napakaraming titulo. May posisyon niya, wala namang Kristo sa buhay. Kaya, salamat sa Panginoon. Ginamit niya ang Adventist para tulungan ako magbago ang aking isipan. Magpakumbaba, makilala ko si Kristo. Mga kapatid, purihin ang bawat isa ang bawat isang persona ng ating kadyusan. Ang Ama, ang Anak at Espiritu Santo na siyang gumagawa, mga kapatid, ng paraan upang ako'y mapabalik. At alam ko, mga kapatid, yung kinikwento kong tao kanina sa inyo, tiyak gagawa ang Panginoon. Sama-sama natin siyang ipanalangin. No? Ngayon, punta natin yung Luke chapter 10 verse 18. Sabi ng Panginoon Kristo ganito, "The 70 returned again with this saying, Lord, even the demons are subject unto us through your name. And he said unto them, I behold Satan as lightning fall from heaven." Nakita ng ating Panginoon Kristo kung paano bumagsak niya si Satanas. Gayon din sa Revelation chapter 12 verse 9, sabi diyan, "The great dragon was cast out, that old serpent called the devil and Satan, who deceives the whole world, be cast out into the earth, and his angels were cast out with him." Yan, so si Lucifer, no, na ito na yung call niya after niyang magmataas, babagsak siya. Tama ang Biblia. Pagka ang isang tao nagmataas, ang nagpapakataas ay ibababa ng Diyos at ang nagpapakababa siyang itataas ng Diyos. Tatandaan po natin yan, mga kapatid. No? So ano ho ang kapahamakang dulot ng pride? No? Ng pride, mga kapatid, sa puso ng isang tao. Ayon po sa talata ng Biblia sa
sa James chapter 4 verse 6. But he given more grace, therefore he says, God resists the proud, but gives grace unto the humble. Hindi binibigyan ng biyaya ng Panginoon yung mayabang. Hindi binibigyan ng biyaya ng Diyos ang mayabang, ang pasaway, ang sakit sa ulo, at ang matigas ang ulo. Hindi ho sa namimili ang Diyos. Pero ito ay consequence ng isang tao na pinipili sarili niya kaysa maglingkod sa Diyos. No? Mga kapatid. Ayan, kapahamakan niya na dulot. Ano ang kapahamakan ng pride, mga kapatid? Una, ang pride ay ugat ng maraming kasalanan. Ano-ano mga kasalanan niya? Pagkasakim, pagkapuot sa kapwa, pagkainggit, etc., etc. Marami yan. Magkakasanga-sanga na yan. Kaya delikado. Parang HIV or AIDS na mahirap gamutin. Kasi, siya'y nagsasanga-sanga ng mabilis. Pagka siya'y dumapo sa isang taong pride, pagka dumapo sa tao ang pride na ito, ang buo niyang puso, isipan, mapupuno ng kadiliman. Mabubulag siya, mabibingi siya, mga kapatid. Nakakatakot ang sakit na ito, mga kapatid. Mas malala sa COVID. No? Mabibingi siya, ayaw niyang pakinggan yung ibang tao. Gusto niya, siya lagi ang pakikinggan. No? Mabubulag siya sa ginagawa at ipinakikita sa kanya ng ibang gusto niya. Siya lang yung titignan niya. Gusto niya, siya ang bida. Mga kapatid. No? Ano pa? Pride blinds us to our need for God. Siyempre, bulag nga. Hindi mo kakailanganin ng Diyos kapag katang iniisip mo, sarili mo, ikaw ang magaling, ikaw ang makakagawa, at wala kang kailangan kahit na sino. Umaasa ka doon sa iyong sariling kakayahan. No? And that's pride. No? Pangatlo, sabi dito mga kapatid, pride seeks self-exaltation which leads to downfall. Ito yung self-righteousness, yung feeling natin matuwid. Feeling natin banal tayo, hindi na nagkakasala. Yung feeling natin lahat tayo ay tama, parati sa lahat oras tayong magaling. Self-exaltation, pag-aangat, bangko, ministry. Mga kapatid, ang gagawin ng taong yan. Ngayon, nakita nyo na yung malaking dulot ng sakit na to. Ano ngayon ang bakuna laban sa mapanganib na sakit ng kayabangan? O tanda natin, karamihan na nagkakasakit ito, nasa posisyon. Elder, layman, pastor, at siyempre kahit ordinaryong kaanib, may sakit na ganito. Maniwala kayo sa hindi, lahat ng tao walang immunity sa disorder na ito ng kayabangan. Ano ngayon ang bakuna kontra sa kayabangan? Ito mga kapatid, ang halimbawa ng ating Panginoong Jesucristo, no? Proverbs chapter 11 verse 2, when pride comes, then comes shame, yung kahihiyan. But with the lowly is wisdom. Pagka tayo nagpapakumbaba,
yung halimbawa ng pagpapakumbaba ng ating Panginoong Kristo, siya ang gamot at lunas sa kayabangan. No? Sa Philippians chapter 2, no? Philippians chapter 2, verse 5 to 8, mga kapatid, ano po ang sabi? Ganito ang sabi, basahin natin. Okay. Let this be mind in you, which was also in Jesus Christ. Ito daw anya ang ating maging isipan. Tandaan ha. Tandaan mga kapatid, ito daw ang ating maging isipan. Who being in the form of God, siya ay Diyos, no? Thought it not a thing to be grasped to be equal with God, but made himself, ginawa niya kanya sarili, of no reputation, and took upon the form of a servant, and was made in the likeness of men. And being found in the fashion as a man, he humbled himself and became obedient unto death, even to the death of the cross. Even to the death of the cross. Nakita po ninyo mga kapatid, siya ay omnipresent, omniscient, all-powerful, almighty God. Pero, siya'y nakitulad sa tao, nag-anyong alipin. Grabe. Walang kahit sino makakagawa ng ganitong bagay, mga kapatid. Isipin mo, ako ang Diyos, tapos ako ang susunod. Magpapakita ako na ako ang susunod, ako yung magiging alipin hanggang sa aking kamatayan. Binigyan tayo ng magandang halimbawa ng Panginoon. Siya dapat nating tularan. No? Tayo, tao lang tayo. Sino tayo para hindi gawin to? Ang Diyos nga ginawa. Tayo pa kaya hindi natin kayanin, mga kapatid. No? Ngayon, ito yan mga kapatid, no? So, ang humility ng ating Panginoong Kristo, tinatawagan tayong magpasakop sa Diyos. Humble yourselves before the Lord and He will lift you up. Pagka tayo nagpakumbaba, itataas niya tayo. James chapter 4 verse 10. No? At maglingkod tayo sa iba, no? Matthew chapter 23 verse 11 to 12. The greatest among you shall be your servant. Ang pinakadakila sa lahat ang siyang iyong maging tagapaglingkod. No, ako po ay inyong abang lingkod na nagbabahagi po sa inyo na siyang kasangkapan ng Panginoon, hindi po ako, kundi ang Panginoon ang mapuri sa lahat. No? Ito po ang ibig sabihin nito, mga kapatid. No? Examine our hearts regularly, palagi yan, no? Invite God to search and humble us. Psalms chapter 139, verse 13 to 14. Atin daw anyayahan ng Panginoon na saliksikin ng ating puso at turuan tayong magpakumbaba. Mga kapatid, sapagkat sabi ko nga sa inyo mga kapatid, lahat tayo may sakit na kayabangan. Walang exemption. There is no exemption. Lahat tayo may Luciferian disorder. Ang kailangan lang natin ay bakuna laban sa disorder na ito. Ano conclusion natin mga kapatid? Lucifer fell because of pride, desiring to exalt himself above God. In contrast, Jesus was exalted because of his humility. We are called to follow Christ's example, not seeking our own glory, but humbling ourselves before God. Let us learn from the fall of Lucifer and the path of humility which leads to true goodness to the eyes of the Lord. No? Paano daw tayo magiging mabuti sa paningin ng Panginoon? Lalong-lalo na yung mga mag-aaral ng Biblia, bagong kaanib ng ating iglesia, mga bagong bautismo, nasa posisyon, mapa-layman, mapa-elder, no? At sa iba't ibang mga ministry,
missionary, no? At marami pang iba, mga kapatid, na tayo ay nagpa-participate sa church. So po, lagi natin tatandaan na ang ginawa ng Panginoon ay hindi isang mabigat na pasanin. No po, yung kanyang utos ay hindi mabigat. Pagka sinabi niya, tayo ay magpakumbaba sa harapan ng Panginoon, kakayanin natin sa tulong niya. Basta aanyayahan lang natin sa ating buhay. Let God take over our lives, mga kapatid. No? Hayaan nating maghari ang ating Panginoon sa ating buhay. Na siya ang ating ikabuhay at siya ang mag-lead sa atin patungo sa magandang buhay, mga kapatid, na kaakit-akit at katanggap-tanggap sa harapan niya. Idalangin natin, mga kapatid, bigyan tayo ng kapakumbabaan ng Panginoon. Huwag tayong matulad kay Lucifer, no, na naging Satanas, at huwag tayong makasama sa kanyang kaparusahan. Tandaan natin, mga kapatid, Christ must increase, we must decrease. Kahit anong pangtalino natin, kahit anong pang galing natin sa lahat ng mga bagay, sa kahit anong aspeto ng buhay, kung walang Kristo sa ating puso at sa ating buhay, lahat ng ito, tandaan natin, baliwala at parang maruming basahan lang lahat. Wala tayong may pagmamalaki sa harapan ng ating Panginoon. No. So, hindi pa bumabalik ang Panginoon kasi akala natin, no, hari tayo. Yes, binigyan tayo ng kapamahalaan ng Panginoon Kristo sa lahat ng mga bagay doon sa Hardin ng Eden. Pero it doesn't mean na tayo na ang pinakahari. Isa lang ang hari. Yan ay ang ating Panginoon. Dapat maunawaan natin, isa lang ang boss, manager, amo at hari ng lahat. The King of Kings. Walang iba kundi ang ating Panginoon Kristo. Siya lang ang dapat matanghal, siya lang ang dapat papurihan, siya lang ang dapat maitaas, siya lang ang dapat maluwalhati sa lahat ng bagay. Tandaan ninyo, lahat ng ito, yung talino natin, no? Yung ating buhay, yung ating hininga, yung ating pagkain, lahat ng ating kayamanan, kung meron man, lahat ng mayroon tayo sa buhay na ito, lahat yan sa Diyos. Maaaring bawiin niya ng Panginoon kung gugustuhin niya. Kaya mga kapatid, dalangin ko sa umagang ito at samahan po ninyo ako na tulungan nawa tayo ng Panginoon lumakad sa kanyang halimbawa na ibinigay sa atin. Muli po, mga kapatid, pinapaalala po ng inyong pong malita na lingkod na sa pagsunod natin sa ating Panginoon Kristo ay huwag natin kalimutan ang misteryo ng ating pananampalataya. Na si Jesus ay namatay, si Jesus ay muling nabuhay, at si Jesus ay magbabalik sa wakas ng panahon. Kaya mga kapatid at mga kaibigan, kabilang sa paghahanda ang pagpapakumbaba, maganda na tayo, mga kapatid, at dagdagan ang ating pananampalataya sa pananalangin. Panalangin natin ito, mga kapatid, lalo na, no, yung pagiging Christ-like natin bago dumating ang Panginoon. Kaya mga kapatid, muli, good morning sa lahat at pagpalain tayong lahat ng ating Panginoon, at kayo po ay dalangin po ay nasa maayos sa kalagayan, at nawa kayo pinagpala at binigyan ng Panginoon sa pakikinig ng ating mensahe ngayong umagang ito. So back to you, Brother Edwell or Well, thank you very much, Brother Dinmar, sa magandang mensahe. Praise the Lord. Amen, no? Ay. At Yes, Sir Dinmar. talaga, Bisay. Brother Arne, baka meron kang gustong sabihin, Brother Arne. Ang masasabi ko lang po ay napakaganda ng mensahe natin sa umagang ito. Thank you ulit, Sir Dinmar Santiago. Talagang napakaganda na press yung ganyan topiko po, ano? Napakaganda. Alam kong hindi lang po ako yung na-bless. Lahat po tayong nakikinig, alam ko po na tayo po yung nakinabang at na-bless sa umagang ito.